I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every verse. Of course I've been hurt but some having much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to sleep but you listen instead. Listen some more and you'll cease to regret. I keep on working, I got it on track. You gonna see my name up on a flag. I sail the ship and I'll never come back. I keep this bitch on the line to attack. Never look back, I make a record like Crash. Top of my bracket I smash, up like a pack. I'm about to stack it like cash. It's gonna happen so fast. Sakura Haruno Uchiha sa wakas ipinakita na dito sa Boruto 2 Blue Vortex. One down na mga parikoy, hindi na nakatiis at isang kilalang karakter na nga ang inirelease. So tara mga parikoy at atin nang pag-usapan. So dito nga sa ating early spoilers para sa 2 Blue Vortex Chapter 14, pinapakita na si Sakura Uchiha ay patuloy na ginagamot itong si Inujin Yamanaka na walang malay. At dito nga sinasabi ni Sakura na hindi nga daw siya makapaniwala na natuhog pala ng matindi ang katawan ni Inujin. At ang nakamamangha nga daw dito na yung natuhog daw na katawan ni Inujin ay lubusan na daw na gumaling. It almost completely healed na daw mga parikoy. Then syempre bilang ina o magulang makita nga natin dito si Ino na nag-aalala kay Inujin. At din tinatanong niya pa si Sakura na kung okay na nga ba daw ang kanyang anak. Sagot naman dito ni Sakura na yung daluyan daw ng chakra ni Inujin sa kanyang katawan ay na-block daw o may humaharang. Pero ayos lang naman daw ang bagay na yon kung gagawin niya na pagaanin ang pagdaloy ng chakra nito. At sa gayong bagay o paraan ay maaari na nga daw magising o magkamalay si Inujin. Kaya tama nga lang daw ang ginawa nila at agad nilang dinala si Inujin sa ospital. Lods, teka muna. Bakit nga pala nandyan si Inujin sa ospital at pinapagaling ni Sakura? Di ba pinagaling na ni Himawari itong si Inujin? So lalabas na pinagmumukha nilang Longis itong si Sakura na isa sa pinakamagaling na medical ninja. So guys, ito no, alam ko karamihan dyan napansin nga din ang bagay na yon. Bakit nga ba nasa ospital pa si Inujin samantalang pinagaling na ito ni Himawari? So ito mga pare ko para sa karamihang hindi pa nakakaalam at syempre karamihan na din sa atin hindi nga nagawang makasubaybay ng sunod-sunod sa Boruto 2 Blue Vortex. Dito guys, bigyan natin ng linaw. So babalikan lang natin guys yung nakaraang chapter doon sa unang part na nagamit ni Himawari yung kapangyarihan ni Kurama. Dito sa chapter 11 mga pare ko. So diyan nga pinakita rin na natuhog na si Inujin ng wood style ni Jura, diba? At matapos nga ang bagay na yan, dyan nga na-access ni Himawari ang kapangyarihan ni Kurama at dyan nga nagkaroon na nga ng QB mode Himawari. So dahil nga full Kurama o full power Kurama na ang naki Himawari at perfect Jinchuriki pa siya, dyan nga nagkaroon si Himawari ng isang panibago o napakaangas na abilidad na kayang i-heal o pagalingin ang isang karakter o isang ninja kahit ito ay nasa malubhang kalagayan. Katulad nga na nangyari dito kay Inujin matapos ma-donut at ito nga ay walang kahirap-hirap na pinagaling ni Himawari. So imagine napakaangas, diba? Butas yung katawan ni Inujin pero pinagaling lang ito ng QB mode Himawari. So ayun nga mga pare ko no, sana malino sa iba na nagkaroon ng matinding pinsala si Inujin at si Himawari ang nagpagaling sa kanya. So fully healed na nga rin si Inujin yan mga pare ko. Pero ang kasunod na bagay naman na pinapakita dito, matapos pagalingin ni Himawari si Inujin, dito nga siya sabi ni Himawari na dalhin nga daw nila Shikadai itong si Inujin sa malapit na hospital. Dahil hindi nga daw sigurado ni Himawari na kung napagaling nga daw niya si Inujin ng lubusan. So syempre bilang first timer sa paggamit ng kapangyarihan ni Kurama, syempre basically safety first na muna tayo dito. Kumbaga hindi pa talaga sigurado ni Himawari na mapapagaling niya ba talaga ng lubusan yung mga ninja na tutulungan niya. Lalong-lalo na dito sa nangyari kay Inujin na na-donut nga ng lubha na matapos niya nga itong i-heal o pangalingin. Request niya pa kay Shikadai na dalhin nga agad si Inujin sa malapit na ospital para mas ma-double check pa nga kung ano nga ba talaga ang naging kalagayan nito. Naging okay ba siya ng lubusan? Goods na ba talaga? Kaya kung iisipin nyo rin mautak din itong si Himawari. Mana din talaga sa kanyang ama na si Naruto. Yes guys, mataas din kasi ang battle IQ ni Naruto. Oo, sa ibang bagay tolongis si Naruto. Pero pagdating sa battle IQ, matalino talaga si Naruto mga pare ko. Ngayon nga mukhang naman na rin ni Himawari sa kanyang ama. Hindi siya magpapakampante na ilagay pa rin sila Inujin doon sa lugar na yon matapos niyang ang pagalingin ito. Kahit na pagaling ko na yan, isugod nyo pa rin yan sa pinakamalapit na ospital. Kaya yun guys, ayun yung sagot kung bakit nasa ospital si Inujin kahit na alam naman natin na fully healed na siya ni Himawari. At ayun din ang mga karagdagang pangyayari sa mga nagdaang chapter ng Boruto 2 Blue Vortex para sa mga napang-iwanan o gustong sumabay sa kwentong ito. So ngayon mga pare ko, dahil nga inilabas na o pinakita na itong si Sakura at bilang nangungunang pinakamahusay na medical ninja ngayon, diyan malamang magtataka siya na kung paano nga ba nangyari na gumaling agad si Inujin sa kalagayan niyan yon. Dahil nga alam lang din ni Sakura na dalawa nga lang sila si Tsunade na may kakayahang makagawa ng bagay na yon na mapagaling ang katawan sa pamamagitan ng 100 healing. So syempre dahil nga sa ginawa rin ni Himawari na pinagaling ang anak ni Sakura na si Sarada
Sarada, na dyan guys mukhang hindi na rin siguro magiging ganun kakomplikado kay Sakura na unawain na si Himawari nga ang gumawa ng bagay na yon na pinagaling din si Inujin. Dahil saksing buhay din naman ng kanyang anak na si Sarada sa pagpapagaling nga sa nabutas nitong kamay. At speaking of Sarada, dyan guys marahil na malaman na din ni Sakura ang nangyari sa kanyang asawa na si Sasuke. Dahil alam na nga din ng kanyang anak ni Sarada kung ano ang nangyari dito. Mama, si Papa naging Christmas tree na. At syempre marahil na hindi agad maniniwala si Sakura sa bagay na iyon. Siguro sabihin niya kay Sarada, walang hiya ka, hindi Christmas tree ang tatay mo. Ito sapak, tanggapin mo. But anyway, asahan na rin natin na gumaling na nga dito si Boruto mula sa pagkakabutas o pagkakadonut niya sa tira sa kanya ni Jura. Dahil nga last chapter din sinabi naman ni Kawaki na hindi naman siya tutol sa gagawing pagpapagaling kay Boruto. At saka kailangan din nila ng buhay si Boruto, no? Kaya bago nila ikulong yon, malamang pinagaling muna siya. And syempre, speaking of Boruto, malamang marahil na itanong din ni Sakura kay Boruto na ano nga ba nangyari sa kanyang asawa na si Sasuke. Dahil kung hindi man maniwala si Sakura sa sasabihin sa kanya ni Sarada patungkol kay Sasuke, itong si Boruto na nga lang ang pinaka the best option ni Sakura upang kumpirmahin kung ano nga ba nangyari sa kanyang asawa. At dahil nga pagkakaalam din ni Sakura na kalaban nga o rebelding ninja itong si Boruto, dyan nga guys marahil na magkagulo o magkaaway nga itong sila Sarada at Sakura, no? Itong mag-ina baka magkontrahan pa to. Mama, hindi kalaban si Boruto. Totoo ang sinasabi niya na naging puno si Papa. At kailangan din natin na magtiwala sa kanya, Mama, dahil may alam din si Boruto kung paano mainiligtas si Papa. So something like that mga pare ko yun, no? Na ipapakiusap ni Sarada sa kanyang ina na si Sakura na maniwala nga kay Boruto na hindi ito rebelding ninja at paniwalaan ang sinasabi nito na naging Christmas tree nga si Sasuke. Or else kung hindi talaga maniwala si Sakura, baka mawala ang respeto dito ni Sarada tulad na nangyari sa kanya o ginawa niya kay Shikamaru. So diba yung una hindi rin naniniwala si Shikamaru na hindi nga rebelding ninja si Boruto. Kaya ang nangyari sa sobrang bad trip halos hindi na nga rin irespeto ni Sarada itong si Shikamaru. Na halos sinisigaw-sigawan niya na nga lang itong si Shikamaru na parang normal na tao. Kaya posible na magkalabuan din sila Sarada at Sakura dito. And syempre beside that, marahil na pumunta o magpakita rin dito si Tsunade Senju. Dahil nga malaking alarma din ang nangyari kay Inujin na natuhog na pala ito tapos gumaling din. So papaanong nangyari yon? Kaya mababalitaan din ni Tsunade Senju at pumunta rin dyan sa ospital na kung saan nakahiga si Inujin. So marahil lang mangyari si Sakura at Tsunade ang maaaring mag-imbestiga na kung paano nga bang biglang gumaling si Inujin sa nangyari sa kanya. Then syempre matik na malalaman din nila na si Himawari nga ang gumawa ng bagay na yon. Kaya guys posible din na i-recruit nila si Himawari as medical ninja. Dahil nga magiging gamit na gamit o useful yung ability ni Himawari na may kakayahang makapagpagaling na kahit sino man. Kaya possible din na gamitin si Himawari upang matulungan yung ibang ninja na napinsala. Katulad na nga lang itong mga ninja na tinuhog din ni Jura at binutas sa mga katawan. Kaya mga pare ko, marahil din na dalhin kay Himawari yung mga katawan na yan na nabutas para lalo din mapatunayan nila Tsunade at Sakura na kaya nga ba talaga makapagpagaling ni Himawari ng kahit anumang malalang sugat. At pag nagkataon, tiyak na biglang bigla talaga sila Tsunade at Sakura dito sa abilidad ni Himawari na kayang magpagaling ng kahit malalang mga pinsala. So ayun nga mga pare ko yung ating talakayan for today's video at abangan natin ang paglabas ng full spoilers para atin pang masaksihan kung ano-ano nga ba yung mga iba pang pangyayari dito. See you in the next video mga pare ko, hanggang dito tayo nagpapaalam.